Ano ang kaya mong gawin para sa taong pinakamamahal mo? Handa mo ba siyang ilaban hanggang sa dulo? O susuko ka na lang para sa ikanaligaya ng iba? Tunghayan natin ang kwento ng dalagang si Amy de los Santos. Nagmahal, nasaktan at patuloy na lalaban para sa pag-ibig. Handa akong gawin ng lahat. Matutunan mo lang akong mahalin. Teenager pa lang si Amy. Alam na niyang si John ang gusto niyang mapangasawa. But John had a fiancé. Kaya gumawa siya ng paraan para hindi matuloy ang kasal ng dalawa. Binayaran ng daddy niya ng 5 milyong piso ang babaeng pakakasalan sana ni John para lumayo. With his fiancé out of his way, Amy could now marry the man she loved. Sa gulat at tuwa ni Amy, ay biglang pumayag si John na pakasalan siya. Pagkatapos ng kasal nila, ang akala ni Amy iyon ang simula ng masayang buhay nila ni John bilang mag-asawa. Pero nagkamali siya. Simula lang pala iyon ang paghihirap niya. Dahil nalaman ni John ang ginawa niya, galit na galit ito sa kanilang mag-ama. Pinakasalan lang pala siya ni John para tuluyang ilayo sa daddy niya. Gusto nitong iparamdam sa kanya na kahit kailan ay hindi siya nito magagawang mahalin at kung gaano siya kawalang halaga para dito. Magandang araw, Angels. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Pa-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Naalimpungatan si Amy nang marinig niya ang makina ng sasakyan papasok sa driveway. Bumangon siya mula sa kinahihigaang couch at sumilip sa bintana. Nakita niyang pababa ng sasakyan si John, ang kanyang asawa. Inilak ang kotse at naglakad papunta sa front door. Lumapit siya sa pinto at binuksan iyon. Halatang nagulat si John nang makita siya. Marahil ay hindi nito inaasahang gising pa siya. Wala sa loob na napatingin siya sa wall clock. Pasado 1:00 na pala ng madaling araw. Bakit ginabi ka na? Medyo antok-antok pang tanong niya. Bakit gising ka pa? Walang ganang tanong nito, sa halip na sagutin ang tanong niya. Hinihintay kita, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Sabi niya habang sinusundan nito nang magtungo ang asawa sa kusina upang kumuha ng maiinom na tubig. Gusto mong kumain? Nagluto ako, ipaghahain kita. Sinindihan niya ang kalan upang initin ang nilutong afritada. Kumain na ako, matulog ka na ulit. Malamig na sabi ni John at pagkatapos ay muli itong lumabas ng kusina upang magtungo naman sa silid nila. Naiwan siya sa kusinang mag-isa. Hindi na bago sa kanya ang malamig na pakikitungo ng asawa. Katulad ng dati, muli niyang hindi pinansin ang kurot na nararamdaman sa puso. Nagpakawala na lamang siya ng buntong hininga upang kahit papaano ay mabawasan ang bigat ng dibdib dahil sa pagbabaliwala ng asawa. Mabigat ang loob na muling pinatay ang apoy sa kalan at isinalin sa isang Tupperware ang ulam upang ipasok sa ref. Hinugasan ng kalderong pinaglutuan, pati ang basong ininuman ng asawa. Nang matapos ay tinuyo niya ang mga kamay sa basahan na nakasabit sa handle ng ref at pagkatapos ay pumasok na sa silid nilang mag-asawa. Pagpasok niya sa silid ay naabutan niya itong naghahanda ng matulog. Nakasuot ito ng usual na pantulog nito, malambot na pajama at puting t-shirt. Matutulog ka na? Tanong ni Amy. Sa halip na sagutin siya ay nahiga na ito sa kama at ini-off ang lampshade sa bedside table na nasa gawin ng pwesto nito. Isang buntong hininga ang muling pinakawalan niya. Nahiga na rin siya sa tabi ng asawa. Nakatalikod dito sa kanya. Magkatabi sila sa iisang kama, pero tila napakalayo nito sa kanya. Abot kamay niya ito, pero tila kay hirap nitong lapitan. Gustong-gusto niya itong yakapin, subalit alam niyang papalisin lamang nito ang kamay niya, katulad nung unang beses na tangkain niyang yumakap dito. Katulad din nung unang beses na tangkain niyang hawakan ang kamay nito. Ang tanging halik na namagitan sa kanila ay noon pang ikinasal sila. Matapos noon ay hindi na siya tinangkapang muling halikan ng asawa. Ang akala niya noon, kapag naikasal na sila, ay magiging malapit na siya sa nag-iisang lalaking minahal niya. Subalit nagkamali siya. Dahil magmula nang maikasal sila, ay tila naging milya-milya ang layo nito sa kanya. Pero hindi niya masisisi ang asawa kung bakit malamig ang pakikitungo nito sa kanya. May kasalanan siya rito. Malaki. She betrayed him. She went behind his back. John had a fiancé back then at gumawa siya ng paraan para magkahiwalay ang mga ito.
Alam niyang naging makasarili siya. Natakot siyang mawala ito ng tuluyan sa kanya, kaya ginawa niya ang lahat para hindi iyon mangyari. Kahit alam niyang masasaktan ng lalaki, ay ginawa pa rin niya. Silang dalawa ng kanyang ama. Ang iniisip niya noon ay hindi pwedeng mapunta si John sa ibang babae. Kaya niyang tiisin na makitang nakikipag-date ito sa ibang babae. Kaya niyang tiisin na may ibang girlfriend ang lalaki. Dahil naniniwala siya na sila talaga ang nakalaan para sa isa't isa. Na hindi lang iyon nakikita ni John dahil nakasanayan na nitong magkasama sila dahil magkasabay silang lumaki. When John's parents passed away in a car accident, ay kinupkop na ito ng kanyang ama. She was 15 and John was 18. Matalik na magkaibigan ng mga ama nila nung nabubuhay pa ang mga magulang ng lalaki. Parehong ulila ang mga magulang ni John, sabay na lumaki sa bahay ampunan at nagkahulugan ng loob, ayon sa kwento ng kanyang ama. Nang parehong tumuntong sa tamang edad ang mga magulang ni John, ay sabay na lumabas ang mga ito sa bahay ampunan at naghanap ng mapapasukan. Doon nga napadpad ang mga ito sa pabrika na pag-aari ng pamilya ng kanyang ama. Hanggang sa ang ama na niyang si Danilo ang namahala sa pabrika at patuloy na nagtrabaho doon ang mga magulang ni John. Nang isang beses na mag-deposit ng pera sa bangko ang kanyang daddy, ay nagpasama ito noon kay Armand, ang ama ni John. Habang papunta raw noon sa bangko, ay may humarang ditong mga kanalakihan at kinuha ang dalawa. Nanlaban ng kanilang ama, dahilan para muntika na itong tamaan ng matulis na bagay. Subalit napigilan niyon ng tatay ni John at sa halip, ang daddy niyang si Armand ang natamaan sa tagiliran. Natakot daw marahil ang mga kanalakihan nang makitang natamaan ng isa sa mga ito, kaya nagmamadaling nagtakbuhan at iniwan ang kanyang ama at si Mang Armand. Mabuti na lamang at hindi napuruhan si Mang Armand. Binata pa ang kanyang daddy nang mangyari yon, habang si Mang Armand naman noon at si Aling Sally ay may anak na, at iyon nga ay si John. Humanga ang daddy niya sa katapangan na ipinakita ng tatay ni John. Magmula noon, ay naging kanang kamay na ng kanyang ama si Mang Armand. Nagkasundo ang mga ugali ng dalawa. Ito lang ang nag-iisang pinagkakatiwalaan noon ng kanyang daddy. Doon na nagsimula ang pagiging matalik na magkaibigan ng dalawa. Tila magkapatid daw ang mga ito kung magturingan, ayon sa kwento ng daddy niya. Malaki ang utang na loob na tinatanaw ng kanyang daddy sa tatay ni John. Kung hindi daw dahil dito, ay baka hindi na raw siya naisilang. Kaya naman nang pumanaw ang mag-asawa, ay hindi na nagdalawang isip ang kanyang ama na kupkupin si John. Nakikita na rin naman niya noon ang lalaki, but she never paid attention that much to him. Nang lumipat si John sa bahay nila, they grew up together. They became close. He was her protector. Kalinisan lang noon ang kanyang ina, dahil siguro pareha silang nawala ng mahal sa buhay, kaya tila nakakita siya ng kakampi rito. At nang magdalaga na siya, that was also the time that she started to look at John as a man. She confessed her feelings, but he rejected her. Nakababatang kapatid lamang daw ang turing nito sa kanya, at kung ano man daw ang nararamdaman niya ay lilipas din iyon. But he was wrong, because the way she felt for him back then and the way she feels for him now ay walang pagkakaiba. He is still the love of her life and she will do everything para mahalin din siya ni John. When they were in high school, kapag nababalitaan niyang nagkakaroon ng girlfriend si John, ay inaaway niya kung sino man ang babaeng yon. Inaasar nila ng mga kaibigan niya. Pasaway as she was, hindi niya tinitigilan ang mga nagiging girlfriend ng lalaki hanggang hindi naghihiwalay ang mga ito. She was young, kaya mabilis din siyang pinapatawad ni John. At dahil siguro bata pa rin noon ang lalaki, ay hindi pa seryoso sa mga nakakarelasyon nito. Kaya baliwala dito kung maghiwalay man ito at ang girlfriend nito. Minsan pa nga, dahil siguro sa awan nito sa mga nagiging girlfriend na inaaway niya, ay ang lalaki na mismo ang nakikipaghiwalay. Laging pinapatawag noon sa principal's office ang daddy niya. There was a time na muntik na siyang makick out sa school dahil sa pamamahiya niya sa girlfriend noon ni John. She became a problem to her dad. So her father came up with a solution and made a deal with her. Naaalala pa niya ang pag-uusap nila noon. Why do you keep on doing this, Emmy? Do you really like John that much na kailangan mong manakit at mang-away ng schoolmate mo? Galit na singhal ng daddy niya sa kanya. I don't like him, Dad. I love him. Hindi siya pwedeng mapunta sa iba. Sa akin lang si John. Those other girls don't love him the way I do. Puno ng sinseridad na sabi niya. But you can keep on doing this. Baka sa susunod sa presinto na ako ipatawag dahil sa mga pinagagagawa mo. I have to do this, Dad. Hindi pwedeng mapunta sa iba si John.
Mahal na mahal ko siya. Enough with this nonsense, Amy. Tila napuno na ang daddy niya. Kung ano man yung nararamdaman mo para kay John, mawawala rin yan. You're too young. Marami ka pang makikilala. You have a lot to experience. And this thing with John, lilipas din to. You're wrong, Dad. Mahal ko si John at wala akong ibang mamahalin kundi siya lang. Kami ang para sa isa't isa. You and everyone else just have to realize that. Sabi niyang nangingilid na ang luha. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil sa frustration na walang naniniwala sa kanya kung gaano niya kamahal si John. And everyone kept on telling her na mawawala rin ang nararamdaman niya para sa binata. Alam niya sa sarili niya na si John lang ang gusto niya. Ngayon at hanggang mawala siya, si John lang ang mamahalin niya at gugustuhin niyang makasama sa buhay. Tila nabasa ng ama ang naiisip niya. Lumambot ng kaunti ang ekspresyon ng mukha nito. Nilapitan siya at tinitigan. Sa mahinahon na boses ay muli itong nagsalita. Talaga bang mahal mo si John? Tahimik na tumango siya bilang tugon. May luha pa ring umaago sa pisngi niya. Pinahidi yon ng ama. Okay, let's make a deal. Mahinang sabi ng daddy niya. When the time comes, kapag nasa tamang edad ka na, I will help you with John. Really, Dad? Umaliwalas ang mukha ni Amy sa sinabi ng ama. Tumango ito. Pero ipangako mo sa akin na titigilan mo na ang ginagawa mong panggugulo sa mga nagiging girlfriend ni John and you will focus on your study. Pero Dad, paano kung biglang mag-asawa si John? Bakas ang takot at pag-aalala sa mukha niya. Hindi ba't mahal mo siya at naniniwala kang kayo ang para sa isa't isa? Yes, but... Then, you just have to keep on believing that. Seryoso ang tinig at itsura ng kanyang ama. Just trust me. I will help you when the right time comes. You just have to promise me na hindi ka na manggugulo ng ibang tao and you will focus on your study. Okay, Dad, in one condition. Seryoso din ang mukha na sabi ng dalaga. I promise to behave and focus on my study if you promise me na hindi mo ako ipapadala kung saan at ilalayo ako kay John. Wherever he is, you have to make sure that I'm there too. Her father is a businessman. Sana'y makipag-negotiate. Kanino pa ba siya magmamana? Okay, I promised. And her father kept his words as much as she kept hers. Tinitiis niya ang sakit at frustration kapag nalalaman niyang may nagiging girlfriend si John. Lagi niyang sinasabi sa sarili na kung sino man ang latest girlfriend nito ay lilipas din yon. Dadaan lang iyon sa buhay ng binata. At iyon nga ang nangyari. Ilang girlfriends ang dumaan sa buhay ni John, pero walang sineseryoso ang lalaki. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na siya nababahala kapag may bagong dinidate ang lalaki. Dahil alam niya, just like the other girls, dadaan lang iyon sa buhay ng lalaki. Sa loob ng ilang taon ay iyon ang nangyari. Until John met Veronica. Unlike the other girls John dated, ito lang ang nagtagal. Nang lumampas na sa 3 buwan na nagdidate ang dalawa, ay naalarma na siya. Pero hindi siya nawala ng pag-asa na isang araw ay mababalitaan niya na lang na hiwalay na ang dalawa. But it didn't happen. Umabot na ng 6 na buwan ang relasyon ni John kay Veronica. Tila nagiging seryoso na ang relasyon ng dalawa. But she can't do anything. During that time, ay matatapos na siya sa kanyang Master of Degree. She promised her dad that she will focus on her study and will not do anything sa mga girlfriend na magiging girlfriend si John. So nagtiis siya ulit. Nag-focus siya sa kanyang thesis upang makagraduate na kaagad siya at para mailibang niya ang kanyang atensyon sa iba. At isa pa, may tiwala siya sa pangako ng kanyang ama na sa pagdating ng tamang panahon ay tutulungan siya nito kay John. Pinanghawakan niya iyon. Hanggang sa nabalitaan niya na lang na nag-propose si John kay Veronica. Tila siya ng lumo ng mga sandaling iyon. Nang araw na nalaman niya yon, ay agad siyang sumugod sa study room ng kanyang ama. Sinabi niya rito ang nalaman niya. But her father was way ahead of her. Alam na rin ito ang ginawang pag-propose ni John noon at nagawa na rin itong paimbestigahan ng fiancé ni John at marami itong natuklasan. Ibinigay nito sa kanyang report na galing sa private investigator na inupahan nito. Kompleto iyon, mula sa family background ng babae hanggang sa lugar na pinupuntahan nito at ni John. Nabasa niya sa report na galing sa average na pamilya ang babae. Retired elementary teacher ang tatay at ang nanay ay isang housewife. Meron itong ate sa Canada na doon nakabase dahil nakapag-asawa ng Canadian. Nakasulat din sa report na balak ni Veronica na sumunod sa Canada.
para kumuha ng master's degree sa accounting, subalit hindi pa sapat ang naipong pera. Nasa report din na nais itong makapag-iwan ng maski maliit na negosyo sa mga magulang para kahit papaano may pantusto sa mga ito sa pangangailangan kapag natuloy ito sa Canada. Mahirap nga naman iyon kung pagsasabayin itong gastusan ng pag-aaral at pagpapadala sa magulang. Nasa report din na against si John sa pag-alis ng babae. Inalok ito ni John na dito na lamang sa Pilipinas kumuha ng master's degree at tutulungan ito ni John. But the woman was ambitious. She wanted master's degree from outside the country, and John cannot afford that. May naipon ng lalaki, pero halos na-invest na nito sa bahay na nabili nito, and the rest ay inilalaan sa kasal. Kung sino man ang inupahang private investigator ng kanyang ama ay napakagaling niyon, dahil ultimo maliit na detalye ay nasa report nito. Napag-alaman din niya na kahit magkasintahan pa ito at si John, nag-entertain pa rin ito ng suitors at tumatanggap ng kung ano-anong regalo mula sa mga yon na lingid sa kaalaman ni John. Ang babaeng yun! Naalalang na ibulalas niya noon nang mabasa niya ang bahaging iyon ng report. Veronica doesn't deserve John. Obviously, mas mahalaga pa kay Veronica na makarating sa ibang bansa kaysa sa binata. John deserves better. That was the window of his father. After a few days na ma-engage ang dalawa, ay pinatawag ng kanyang ama si Veronica. Inalok ng perang sobra-sobra pa para makapagtapos ng pag-aaral sa ibang bansa at pantayo ng negosyo para sa mga magulang. Veronica was hesitant, but she didn't turn down her father's offer right away. Nang hingi ito ng palugit para makapag-isip. Kinabahan din siya na baka hindi tanggapin ni Veronica ang perang inaalok ng kanyang ama. She knew she has to do something, and then few days later, nabalitaan niyang hindi na matutuloy ang kasal ni John at Veronica. Siguro'y dapat niya ring ipagpasalamat ang pagiging mataas ng pangarap ni Veronica. Dahil kung hindi, ay baka tuluyan ang nakasal si John dito at habang buhay nang mawawala sa kanyang lalaking pinakamamahal. Nakapikit na si John pero hindi siya makatulog. Kahit nakatalikod, ay alam niyang nakatingin ang asawa sa kanya. Wala sa loob na napaigting siya ng mga panga nang maisip ang salitang asawa. Kung hindi dahil sa pakikialam nito at ni Danilo na ninong niya at daddy ni Veronica. Sana ay hindi si Ami ang katabi niya ngayon. Malaki ang galit niya sa dalawa. Pinagkaisahan siya ng mga ito. It's been 4 months simula nang ikasal sila ni Ami. But they never consummated their marriage. No, he tried to fulfill the duty of a husband. Dahil para sa kanya, ay sa papel lamang sila mag-asawa. Ang pagpapakasal niya kay Ami ay ang pagpaparusa niya sa mag-ama sa ginawang pakikialam ng mga ito sa buhay niya. Masyado siyang nasaktan nang panghimasukan ng mga ito ang buhay niya at gusto niyang gantihan ng mag-ama. Alam niyang mahal na mahal siya ni Ami mula pa noong mga bata pa sila. Nagpakasal siya rito para iparamdam at iparana sa babae na kahit anong gawin ito, kahit pa maikasal na sila, ay hindi niya ito mamahalin. Gusto niya ring saktan ng ama nitong si Danilo sa pamamagitan ni Ami. Sinong magulang ang hindi masasaktan kapag nakitang nasasaktan din ang anak nito? Paano niya mamahalin ang isang taong makasarili na naging dahilan ng paglayo ng babaeng mahal niya at binabalak pakasalan? Parang may tumusok sa puso niya nang maalala ang babaeng nais pakasalan, si Veronica. They've been together for a year. Sa lahat ng mga naging girlfriends niya, ay ito lang ang nagtagal. Nagkasundo silang dalawa. Kaparehas niya ay career-driven din ito. Humanga siya sa determinasyon na nakita niya rito. It's like she always strive for something better and always try to reach a higher goal. Matagal na nitong pangarap na mag-aral sa ibang bansa para sa master's degree nito. Tutol siya noon dahil ayaw niyang magkalayo sila. Ang gusto niya sana ay kung mag-aasawa siya ay magkasama sila. Maaga siyang naulila sa magulang, kaya naman sabik siya na magkaroon ng sarili niyang pamilya. Pero may iba pa palang plano ang babaeng nais niyang pakasalan. Noong una, ang akala niya ay nakalimutan na ni Veronica ang kagustuhang makapag-aral sa ibang bansa. Dahil isang beses lamang iyon nabanggit ng babae sa kanya at hindi na naulit hanggang noong gabi ng engagement nila. Lingid sa kaalaman ay may usapan na pala ito at ang kapatid nitong nasa Canada tungkol sa pagpunta doon ni Veronica sa pag-aaral nito. Kahit na engaged na sila, ay alam niyang wala pa rin siyang karapatang pigilan nitong tuparin ang pangarap nito. Kaya naman wala siyang nagawa kundi suportahan na lamang ito. Kahit alam niyang kapag umalis na ang babae, ay matatagalan pa itong makabalik. Hindi mayaman ang pamilyang pinagmula ni Veronica. At kapag nakarating na ito sa ibang bansa, ay alam niyang pagsasabayin nito ang pag-aaral at pagtatrabaho.
Kasabay pa niyon ay susuportahan din ito ang magulang na naiwan sa Pilipinas. Nais niya itong tulungan, subalit ang perang naipon niya ay na-invest na niya sa bagong bahay. Nabalak niya sanang maging tirahan nila at ang natira ay nakalaan para sa pagpapakasal nila. Inialok niya noon kay Veronica na gamitin muna nito ang pera na nakalaan sa kasal nila para sa pag-aaral nito. Pero dahil hindi pa rin iyon sasapat, ay hindi na lang pumayag ang babae. Ang katwiran nito sa kanya ay mas makabubuting huwag na muna iyong galawin, upang kahit anong oras na gustuhin nilang magpakasal ay makakasal sila. Pagtatrabahuan na lamang daw nito ang pag-aaral. Natuwa naman siya dahil nangangahulugan lamang iyon na talagang gusto rin itong magpakasal sa kanya. Kaya naman laking pagtataka niya nung bigla na lamang itong umalis nang hindi man lang nakikipag-usap sa kanya. Sa halip ay isang text message lamang ang ipinadala ni Veronica sa kanya na nagpabago ng takbo ng buhay niya. "I'm sorry, John. I can't marry you now. I just can't. Please forgive me." Iyak lamang ang naging tugon niya nang mabasa ang message na yon. Paano paiibigin ni Amy ang kanyang asawa kung ibang babae ang mahal nito? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.